Tumatalab po. Tumatalab po yung ritual na ginawa ko at makakamit na po natin ang hustisya. Makakamit na po natin ang katotohanan at hustisya. Yung katotohanan, alam na natin, yung hustisya makakamit na. So ako po si Jesse Flores Witchcraft. Ako po yung kauna-unahang gumawa ng justice ritual para kay Rene Bator Bonilla at kay Divine Adili. Ginawa ko po yung ritual na yon, dalawa. June 9 tsaka June 14. Ako po yung gumawa lahat nun. Isa po yung binigkas ni Mami Robilin na wag mo silang patulugin. Yun din yung lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Hindi ko sila patutulugin at hindi ko sila patatahimikin. At yung libing ni Rene, yun yung mga binigkas mismo ng nanay niya. Because I know it all. Alam ko lahat. At ngayon makakamit na natin yung hustisya. At ngayon po, ito na, balita. Magkakaroon po ng paglipad ang mga taga doon sa universidad na yon papunta sa pamilya ni Rene Bator Bonilla, lalo na sa kanyang ina, sa magulang niya, para magkaroon daw ng settlement. Madam Robilin, ako yung naglulumuhod at nagsusumamo sa'yo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay re-respeto namin. Pero if you do that, malulungkot po ako at malulungkot kaming lahat ng mga naniwala sa akin nang ginawa ko tong ritual na to dito mismo sa kwarto na to. At alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit sila pupunta? Because they know it. Wala tayong pinagbibintangan. Wala akong sinasabihan pangalan. Wala akong name drop. Wala akong pinapakitang picture na kung sino yung salarin at mga salarin at mga may sala. Pero it's working. Nakikita nyo, di ba? Kaya sila pupunta sa settlement dahil alam nilang matatalo sila. Huwag kayong matatakot, Madam Robilin. Nandito kaming lahat. Nandito kaming lahat. Nasa likod nyo ang Panginoon. Ako mismo, Jesse Flores Witchcraft, ang muka ng hustisya sa spiritual. Tandaan nyo itong pagbumuka na to, na dapat katakutan to ng mga kagaya na dinadaan sa perang hustisya. It's working, guys. It's working. Nakikita nyo yan. At yung mga salarin na hindi natin babanggitin ng pangalan, yung mga salarin na hindi natin pinagbibintangan, pero alam nilang ginawa nila. There's a reason kung bakit tahimik sila social media. Tumatalab yung ritual na ginawa ko. Hindi sila makatulog, hindi sila makakain, at hindi nila makakamit yung mga magaganda sanang future mangyayari sa kanila. They are forever be stuck. At kung wala man makulong, spoiler lang ha, sakali ha, kung wala man makulong, kung sakali mang may magkaroon ng settlement, hindi pa rin doon matatapos ang aking ritual dahil pinapangako at sinusumpa ko sa inyo na habang buhay sila kakainin ng kanilang pananahimik. Ayaw nilang mag-take responsibility sa ginawa nila. Ayaw nilang ilabas sa katotohanan dahil hindi ko sila patutulugin at hindi ko sila patatahimikin. Ako ang nakasubaybay sa kaso na to simula pa nung binalitan nila. Sinabi ko may foul play, tapos sinabi nila walang foul play. Doon nagpintig yung utak ko, nagpintig, hindi ako makatulog. Alam ko yung nangyari sa kay Rene. Alam ko yung nangyari sa kanya nung gabi na yon. At may nadamay pang isang kaluluwa, si Divine Adili. And now, we are transitioning into this very, very dramatic area na kung saan makikipag-settle sila kay Madam Robilin. Alam nyo na meaning niya, hindi kayo tanga. Alam nyo rin yan. There's a reason kung bakit po sila magpupunta doon. Because they know deep inside talo sila. Mas maganda na rin yung bonus na yung nanay mismo, ikaw Madam Robilin mismo, ay sumumpa. At yung mga eksaktong kataga na sinabi mo, yun po Mama Robilin ang sinasabi ko simula pa noong June 9. Simula pa nang in-announce nila ang kamatayan ni Rene at ni Divine, na sinasabi ko, hindi ko sila patutulugin, hindi ko sila patatahimikin. You take that deal, you made that deal, it's all gone. It's all gonna be gone. Alam ko, iniisip mo, Madam Robilin, sige, paano kung inoperan kami ng malaki? Maganda yung offer sa amin. Tapos, iniisip niya, paano yung magiging future nila? Baka siguro ang tao ngayon nakasubaybay sa kanila, pero baka pagdating ng panahon, kalimutan na rin sila. Balik sila sa zero. Baka pagsisihan nila yung hindi nila pag-settlement. Madam Robilin, hindi. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Ako po
I know, maliit lang ang pangalan ko. Alam ko, wala akong I'm a nobody. Hindi ako kinikilala ng ibang vlogger, hindi ako kinikilala ng mga artista. Alam ko maliit lang ako, pero Madam Robelyn, marami pong nakakakilala rin sa akin ng mga tao. They know what I can do. Wala po akong pinost sa Facebook ko na pag sinabi kong makakauwi ang missing person, nakakauwi po sila. Pag sinabi kong mabibigyan ng hustisya, nabibigyan po sila ng hustisya. At ang anak mo, alam ko, isang napakalaking foul play po nangyari sa anak mo. Di ba nga, una sinasabi ko, predetermined, involuntary manslaughter yun. O ano yung palabas ngayon ng CIDG tsaka ng PNP? Homicide. Mas matindi pa sa sa na-sense ko. Ganun na rin yun. Sinabi ko nga yung word na yun eh. So guys, maniwala po kayo sa akin. Ang hustisya po ay nandyan na makakamit po ang hustisya. So please, tayong mga nangako din kay Rene Bator Bonilla na kanyang inahin at pamilya niya, hindi natin pababayaan. Ito po, ang hustisya po ay naandito na. Nasa kamay na natin, napakalapit niya. Nakatatak na po sa puso namin si Rene. Sa pagiging mabuti niyang anak at sa pagiging mabuti ninyong magulang. Lahat kami pinaiyak. Lalo na ako. Dahil ako po ang nakasense niyan. Simula pa March, sinabi ko, sikat na atleta. Isang hindi pa kilalang atleta pero dahil sa kanyang pagkamatay siya ay sisikat. Yun. Anak mo po yung sinabi ko nung March pa. Nahulaan ko na po ang kamatay ni Rene Bator Bonilla noon pa. Dinrawing ko pa nga yung itsura niya. Hindi ko na lang ma-recover yung FB ko. Kaya ito yung moment na yun. So please, if ever po na makamit natin ang hustisya, sana po maalala nyo na ninyo na isa ako sa mga nakatulong at nagdasal para hindi makatulog ang mga yan. Kasi there's a reason. Takot na ho yung mga yun. Takot na ho sila sa mga pagsisinungaling na ginawa nila. Babaliwin ko sila. Babaliwin ko kayo. Hindi ko kayo patutulugin at hindi ko kayo patatahimikin. Ang sumpa ng isang ina at ang sumpa ni Jessie Flores Witchcraft. You will know my name. If ever man na may mga makapanood nito na involved doon sa nangyari kay Rene, mag-PM lang kayo sa akin, kausapin nyo ako ng tao sa tao. Yun lang yun. Pero don't do that. You're gonna make things a lot of worse. And no prayer can ever save you now. Dahil hindi po protektahan ng Diyos ang taong ubod ng sinungaling at ubod ng sama. Pinapakita niya ang pagmamahal sa ating lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng araw sa makakasalanan at mabuti. Ang pag-ulan sa mga sinungaling at nagsasabi ng totoo. Hanggang dun lang yun. Pero kailangan nyo mag-take responsibility. Kailangan nyo panagutin yung ginawa ninyo. Kung sana noon pa kayo nagsabi ng katotohanan, di ba? Wala na sanang ganyan. Ayan, lumalim na. Buti na lang talaga ni Ritual ang yan. Ayoko lumaki ulo ko. Ayokong sabihin nyo na napakayabang naman ito, napakahambog mo para sabihin ikaw ang gumawa ng ritual. Nang dahil sa ritual mo, umangat yung kaso. Totoo po yun. Dahil nung una pa lang, no foul play. Sabi nila, no foul play. Pero nung moment na yun, nung narinig ko yun sa TV, alam ko talaga gagawin nila, pagtatakpan nila, dahil mayayaman yung mga mahirap lang si Rene. Gumawa ako ng ritual, may mga proof ako. Nakapost lahat ng proof ko, in time and date. Pagkagawa ko ng mga ritual na ginawa ko, kinabukasan. Nakialam lahat. Ang dami naghalungkat ng kaso, ang dami naghalungkat ng mga videos ni Rene kung gaano siya kabait at kung gaano kawalang hiya yung mga demonyo na yan. Diba? Dahil yung sa ritual ko, it's because of me. Don't you ever take that away from me because I'm the one who did this. I'm the one who done that. You can disacknowledge me, you can ignore me, pero wag niyo sasabihin baliw ako. Pero it's okay lang. Dahil pag sobra talagang kademonyoan mo at kriminal ka na tinatago mo ang katotohanan, isang baliw na Jessie Flores Witchcraft talaga makakaharap mo. So make my day. Acknowledge me. Yun lang po.